Okay, panoorin natin to mga tol ah. One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. Sus. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Parang sa Sesame Street tong isang to eh, no? Yung bird. Some seeds fell on rocky places where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. And when the sun came up, they withered and died because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop. Some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Okay, mga children, naintindihan po ba natin? Ayan. Para tayo nasa elementary, no? O sige, palakpakan natin si Lord. Minsan lang tayo maging bata eh. Yan, mga bata tayo. Sabi ko sa iyo, Pastor, corny ka rin, Pastor. Corny ka eh. Corny mo. Okay, hindi po ka-corny yan itong pinag-aralan natin. Okay? So nakita nyo naman, kitang-kita nyo yung nangyari, no? So interpret naman to ni Jesus Christ, ipapaliwanag to ni Lord, no? Okay, so paliwanag natin, ano? Actually, hindi naman ako magpapaliwanag nito, mga tol. Ang magpapaliwanag po nito, mga kapatid, ay si Jesus din mismo. Okay? So saan yun? Ito, sabi rito, no? Lumapit ang mga alagad, tinanong si Jesus, bakit po niyo ay hindi pala ito, sorry. Sabi ni Christ sa verse 18, jump na tayo. Sabi dito, no, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa naghahasik o yung farmer. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe o ng salita ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos, sa kanila paghahari ng Diyos, sa atin, gospel. Kasi ang issue kasi rito, hindi naman po yung gospel eh. Ang issue kasi dito, yung mga tao nakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga tao nakikinig during preaching. Oh. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Ito yung attitude natin during pag may nagtuturo. Anong klaseng tagapakinig ba tayo, di ba? O, yung una daw ganito. Ngunit hindi naman iyon inunawa. Ito daw yung taong nakikinig, pero hindi naman inuunawa yung pinapakinggan niya. Oh. Siya ay katulad ng bininalaglag sa daan. Kasi tinan nyo, no, kapag yung binhi, kapag po yung nangyari, di ba?
Gaya nito, no? Yung unang binhi na yan, napunta daw sa tabi ng daan. Yan. Tandaan po natin, ang lupa ay rume-represent sa puso ng tao kung paano mo tinatanggap. Yung mga tabing daan, ganito mangyayari eh. Dahil nga tabing daan, yung paligid nito ay bato. So tingin nyo ba itong ano na to ay tutubo? Siguro basahin nga natin yung sinabi ni Kristo. Dumating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng napakinggan. Sabihin, hindi naintindihan, nakikinig lang. Oh. Sino yung mga gantong klaseng tao during preaching? During preaching, ito yung mga klaseng tao nga, ala lang, nakikinig lang, pero iba yun nasa isip. Okay? Meron namang taong nakikinig lang, pero hindi naman talaga iniintindi. Nakatingin lang sa'yo, nakikinig lang sa'yo. Iba ho yung nakikinig, iba po yung, paano ba yun? Iba yung nakikinig sa naiintindihan yung turo. Okay? Pag sinabing listening lang, you are only listening. Pero hindi ka nakikinig. Hindi mo talaga naiintindihan. Bakit? Kasi, bato nga yung puso mo. Yun po ibig sabihin kung bakit ganito, no? Ang galing ni Christ mag-preach talaga, mga tol. Ang galing-galing ni Christ. Biro mo, no, na-identify niya na ito yung puso ng tao at yung binhi, ito yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos naman ay pare-pareho lang naman, ang iisa lang naman po yan. Pero yung merong puso ng tao na talaga tabing daan yung puso, no? Oh, maraming ganyan sa simbahan, di ba? O dito baka meron. Nakikinig lang kunwari pero ang tanong, naintindihan nyo ba yung tinuturo? Di ba? Oh. Okay, tayo ba to mga kapatid? Baka tayo to Kung ikaw to, magsisi ka na kapatid. Mag-repent ka na. Baguhin mo na yung... pag sinabi ko mga kapatid, repent magbago na tayo doon. Walang mangyayari. Niloloko lang natin ang mga sarili natin. Nagsimba ka pa, umatin ka pa. Di sana hindi ka lang umatin. Manood ka lang ng Netflix sa bahay. Huwag na lang, di ba? Sayang oras mo. Tsaka sino ang lugi? Ikaw, di ba? So lahat ng ito, wala pong kinalaman ng Diyos dito mga kapatid Baka may magsabi na naman sa akin, si Pastor Edwin nangongondem na naman, nangongondem. Hindi po ako nangongondem There's no condemnation in Christ Jesus. Napag-usapan na natin yan ng maraming beses. Pagdating kay Kristo, pagdating sa kaligtasan, pagdating sa buhay na walang hanggan, pagdating sa pagiging matuwid natin, pinagpala na tayo ng Diyos, kahit anong gawin mo, makinig ka man ng preaching o hindi, pinagpala ka pa rin, ligtas ka pa rin, wala pong kinalaman ng Diyos dito. Kaya nga lang, sino lugi? Ikaw yung lugi. Kasi meron kang nami-miss na dapat naintindihan mo, pero hindi mo naintindihan. Bakit? Kasi nga, hindi ka magiging victorious sa buhay mo. Sayang yung salita ng Diyos, di ba? Kagaya ng mga tao, ang puso ay parang tabing daan, yung una. Tanungin kayo natin sarili natin, ako ba to, Lord? Ako ba to? Baka ako to, no? Yung kunwari nakikinig pero hindi naman nakikinig, di ba? Kung hindi ikaw yan, baka next, yung sunod yung number 2. Sunod tayo sa next. Okay, number 2. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa babatong lupa ay taong dumirinig ng mensahe kaagad-agad at masaya itong tinanggap. Okay? Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito nanatili at pagdating ng kapighatian ng pagsubok, pagsubok ba to? Tingnan natin sa translation. King James. When tribulation or persecution. Guys, hindi problema at pagsubok. Persecution. Ay nako. Kaya maraming perverted mali yung translation Tribulation o sinabing hirap o persecution. Pero dito iba, kabigatian pag-uusig ng salita ng Diyos. Sa bagay, pareho na rin. Okay. Sorry. I am wrong. Okay, agad silang nanlalamig. Nanlalamig ba sinabi? Yung mga perverted talaga to, no? Wait nga.
ariseth because of the word, they are offended. Nagtatampo. Sa panahon ng persecution, matampuhin na. Mga taong madaling sumuko. Ito yun eh. Sila daw yun. Yung bang, ano sila? Sila yung mga taong sila yung mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Sila yung mga taong tinanggap naman ng salita ng Diyos. Pero yun lang, oras lang yun. Halimbawa, during preaching, tuwan-tuwa ka sa preaching, no? Nakikinig ka, tuwan-tuwa ka. Ikaw daw to. Yung pangalawa. Tuwan-tuwa ka, pero paglabas ng simbahan, tanongin mo, ano natutunan mo? Hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Walang natutunan. Di ba? Eto raw yun, sabi sa video, eto raw ko. Ito yung mga tabing daan. Hindi yan Ito yung una. Ito yung pangalawa, guys. Ito yung pangalawa. Mabato yan Tingnan nyo, lupa, mabato. Yung salita ng Diyos, etong seeds. Okay? Okay. Okay, ito yon. Guys, ito ay metaphor lang Metaphor Guys, magtanong kayo mamaya sa akin pag di nyo naintindihan during yan nalanta. Kasi bakit? Kasi nga yung lupa, hindi naman lupa, puro mabato. Walang ugat. Tumubo nga, oo. Pero hindi siya matabang lupa. Ibig sabihin, ito yung mga klaseng taong mababaw na Kristiyano to, mababaw. Yung bang nakikinig lang, naiintindihan, tapos pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga. Sila po yung ganun. Yung una, hindi naman talaga nakikinig. Kaya walang nangyayari sa buhay nila. Okay. Yung pangalawa naman, nakikinig nga, pero mababaw. Hindi nginunguya yung salita ng Diyos, hindi naiintindihan naman talaga. Sandali lang, no? Kayo ba to? Tayo ba to? Tanong yung mga sarili natin, ako ba to, Lord? Ako ba to? Di ba? Tayo ba to? Hindi, di ba? Wala naman sigurong ganun dito. Okay. Kasi may ganun merong ganun. Pero hindi naman siguro dito sa Bride of Christ. Wala naman. Walang ganun. Okay. Kung walang ganun, next tayo, no? Pangatlo. Next. Ang binhi naman na nahulog sa damuhang matinik ay halaman na naglalarawan ng mga taong dumirinig na mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay, pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at hindi nagkaroon ng bunga ang mga yon. Parang ito yun, ito yung illustration. Ito, play natin to. Ay, yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Pumasok, no? Kaya nga lang, may mga nakatanim na. Meron ng nakatanim. Dumaan ang panahon, ano nangyari? Tumubo naman, guys. Tumubo naman siya. Ayun, tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa. Merong kasama. Masamang damo. Ayun. Yan, mga dawag yung mga yan. Hindi naman nakikinig talaga, di ba? Guys, makinig tayo sa salita ng Diyos, no? Word of God to. Kayo rin ang lugi. Lugi kayo, okay? Turn up ko na itong message para matigil. Okay, next. Okay, so ano ka dito? Ikaw ba yung klaseng tao nga nakikinig ng salita ng Diyos? Ito yung pangatlo, ito. Ang bini naman yung nahulog sa may damuhang matinik na halaman na naglalarawan ng mga taong dumirinig na mensahe, ngunit sa pagkabalisa, busy, busy si ate busy. Pagkamahaling sa kayamanan, ang mensahe na wala ng puwang sa kanilang puso at ito hindi nagkaroon ng bunga. Okay. So ano yung best example? Ito yung mga taong ang puso nila, oo naman, na nag-aaral naman ng salita ng Diyos. Oo naman. Totoo naman yun. Kaya nga lang, ang problema, wala sa focus. No? Sandali lang naintindihan, wala sa focus. Ayun. Di ba? Hindi naintindihan. So tayo ba to mga kapatid? Yung bang kunwari nakikinig?
Alin tayo dito? Nakikinig ba talaga tayo o hindi? O kung nakikinig ka man, naintindihan mo ba? O, kung naintindihan mo man, ang tanong, gaano to kaapekto sa buhay nyo? Alam nyo mga kapatid, merong mga Kristiyano naman talaga na nakikinig pero pagdating doon sa takbo ng buhay nila, hindi nila na-apply yung kanilang natututunan. Never, never nilang na-apply. O, na-apply man sandali lang kasi nga, wala rin. O, check natin sarili natin, ako ba to? Ako ba to? Ako ba yung klaseng taong palaaral? Ako ba yung klaseng tao na palaaral man pero sa simula lang nag-aaral tapos hindi na itutuloy? Ngingas kugon ba? Yung mga ganun. Oh. Kung hindi tayo yan, baka naman siguro tayo yung pang-apat. Okay. Sabi rito, no, ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa, eto matabang lupa yung puso, ay ang mga taong dumirinig ng umunawa ng mabuti sa mensahe, kaya't ito'y namunga ng sagana, tigsandaan. Okay, tagumpay ito yung pinaka-ideal dapat na nakinig na, tumimo sa puso, pinag-aralan at in-apply. Okay? Okay. Yung una, hindi nakinig. Pangalawa, nakinig man pero hindi tumimo sa puso. Yung pangatlo, nakinig, tumimo sa puso, kaya nga lang nag-e-expired kasi nga busy. No. Yung pang-apat, ito talaga yung tagumpay na naintindihan ng salita ng Diyos, sinasapamuhay, ina-apply, at laging nag-aaral. Okay? So, ito yung matabang lupa na yan. Tingnan natin tong karton. No? Nakakatawa tong karton eh. Parang Nickelodeon eh. Ayan. Tingnan sila. Panoorin natin. Ang cute. Ayan ka. Kapag ikaw ay puno ng salita ng Diyos sa puso mo, kapag naiintindihan mo ang Word of God, ina-apply mo, tapos uwaw na uwaw ka sa salita ng Diyos, nagpapakalalim ka, open ka sa mga bagong katuruan, hindi ka natitisod. O ikaw to. Amen po ba? O kung ikaw to, palakpakan natin ang mga sarili natin kung ikaw nga to. Sinasa puso yung salita ng Diyos, pinag-aaralan. Hindi kagad nagja-jump sa conclusion. Hindi amen ng amen sa pastor. Dapat nag-aaral. Yan po yung mga matatabang lupa. Marami mga Kristiyano, amen lang ng amen sa pastor. Kung ano ipasubo, kakainin. Hindi iniintindi yung pag-aaral. Meron naman, palibhasa mababaw, hindi naintindihan yung turo ng pastor. Imbis na mag-aral pa, ano nangyayari? Natitisod. So, sino ka dyan, di ba? Oh. Okay. So, anong big idea ho dito? No? Ang mga totoong na kay Kristo ho talaga, ay matabang lupa yung puso, mga kapatid. Ang tunay na kay Kristo talaga, nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Dapat nga meron siyang mga tampo-tampo rin sa mga members niya, no? May mga tampo-tampo. May mga tampo-tampo rin siya. Parang kagaya rin natin siya na dapat nga sa inyo, iba tagapagturo na, pero iba sa inyo, mga gatas pa, no? Ayaw tanggapin yung karne. Oh. Ano yung mga taong ayaw tumanggap ng karne? Ayun yung mga taong nananatili sa gatas, yung gusto yung mga mabababaw na turo. Ayaw magpakalalim. Pag malalim yung pinag-aaralan, ano nangyayari? Hindi matanggap, sasabihin kulto yung tinuturo ng pastor. Merong ganun. Okay, so it's time to be matured, mga kapatid. Alam nyo, labas ang Diyos dito sa pinag-uusapan natin. Wala pong kinalaman ng Diyos dito. Pero ito po ay, it is a reflection ng pagkatao natin. Okay? Kasi patotoo yung nakasalalay sa atin dito eh. Sa mata ng Diyos, there's no condemnation. Pero sa mata ng tao, ganun talaga. Meron talagang comparison. Hindi maiiwasan talaga na hanapan ka ng tao na maging tama, maging maayos, maging mature. Hindi talaga maiiwasan yun kasi nasa mundo ho tayo. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat nagiging abusado sa kasalanan. Kasi nga, meron no tayong kapwa. Okay?